Kaninang umaga, naguguluhan ako kung ano yung gagawin ko. Kung ipagpapatuloy ko ba yung malaking puso na ginagawa ko or mag-e-spray ako ng herbicide dahil maganda ang panahon. Habang ako ay nag-iisip, biglang dumilim ang kalangitan at tila ba nagbabanta ang pag-ulan. Kaya napagdesisyonan ko na gagawa na ako ng board na paglalagyan ng ring. At nang inumpisahan ko na gawin ay biglang gumanda ulit ang panahon. Kumpleto na rin kasi yung mga gagamitin ko para dito. Meron na akong plywood, ring, at bola. Yung mga kahoy na gagamitin ko ay kukunin ko na lang dito sa tabi-tabi. Nang makakuha na ako ng kahoy, nilagyan ko na ng frame itong plywood na gagamitin ko. Nahirapan nga ako sa pagpako dito dahil yung coco lumber na ginamit ko ay sobrang tigas. Kaya yung pako ay laging bumabaluktot. Nilagyan ko na rin nga ito ng 2 kahoy sa gitna para mas tumibay pa ito. Diyan ko na rin kasi ilalagay yung makapal na kahoy na paglalagyan ng ring. Dahil nga mga materyales ko ay galing lang sa tabi-tabi. Kaya merong coco lumber at meron naman good lumber. Sinukat ko muna yung ring dun sa kahoy na ilalagay ko para masigurado ko kung sasakto ba ang butas nito. Yung ring nga na nabili ko ay meron ng kasamang 4 na tornilyo. Kaya yun na yung gagamitin ko. Dati kasi ang ginagamit ko lang ay malaking pako. Habang nagsusukat nga ako ng paglalagyan ng ring, si mama naman ay hinahanda yung floor mat. Lagyan ko daw kasi ng floor mat sa ibabaw ng plywood para kahit laging umuulan ay di agad mabulok. Sa huli ko na nga ilalagay itong ring pero yung tornilyo ay iniligay ko na. Mahihirapan na kasi maglagay ng tornilyo kapag yung board ay nasa taas na. Kaya kailangan talaga habang nandito pa sa baba ay nakahanda na. Para paglagay ay dire-diretso na. Nang okay na nga yung board ay pinatibay ko na yung poste na aking paglalagyan. Dinagdagan ko nga ito ng mga kahoy para mas lalong tumibay pa ito. Kahit kasi 3 kahoy ang gagamitin kong poste, magiging maalog pa rin ito kung di lalagyan ng mga kahoy. Kaya kahit nga sobrang init ay patuloy pa rin ako sa aking paggawa. Di ko kasi ito matatapos kung hihintayin ko na lumilim na dito. Kaya nang sa tingin ko matibay na ito ay umakyat na ako sa itaas. Naglagay nga ako ng kahoy na magkukonekta sa 2 poste. Ito kasi yung pagpapatungan ko ng mahabang kahoy na pagkakapitan ng board. Di kasi pwede na nakadikit sa poste kaya kailangan talaga merong pasobra. Kaya na makalagay na ako ng 2 mahabang kahoy sa itaas, inihanda ko na ang board sa ibaba. Dahil nga ako lang mag-isa ang magtataas nito, kaya gumawa ako ng paraan para hindi ako mahirapan. Naglagay ako ng mahabang coco lumber sa gitna. Ito kasi ang gagamitin kong riles para yung board ay madaling maitaas. Nagtali na rin ako ng 2 kahoy sa likod nito. Nagpatulong na rin ako kay mama at sa asawa ko. Kailangan kasi merong mag-aalalay dun sa kahoy na nilagay ko habang itinataas ko itong board. Nang malagyan ko na ito ng pako sa itaas, ang sunod ko nang ipapako ay itong hawak nilang kahoy. Pantay na ito sa una, nang nilagyan ko ng maraming kahoy para mas tumibay pa ito. Di ko napansin na medyo tumabingi pala. Magiging madaming proseso pa kung ayusin ko pa ito. Hinayaan ko na lang at yung ring na lang yung diniretso ko. Di na ako nahirapan maglagay dahil yung mga tornilyo ay nakahanda na. Ilalagay na lang yung lock, okay na. Nilagay ko na rin yung net na kasama nito. Makalipas nga ang ilang oras na pagtatrabaho, natapos ko na ito. Yung pagod na aking naramdaman ay napalitan ng kasiyahan. Kaya syempre, agad na namin itong sinubukan. Pati nga yung kapatid ko ay pumunta na rin dito. Kaya lang yung binili kong ring ay junior size. Kala ko okay na, medyo maliit pala. Kaya ang pagpa-shoot ay pahirapan talaga. Saka yung bola ay hindi pa tumatalbo